Isang malakas na bagyo ang bumalot sa mundo, kumukulog, kumikidlat, yumayahnig ang lupa. Ang hangin ay humahampas na parang galit na mga espiritu, yumuyuko ang matatandang puno at nagwawala ang dagat. Ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan, binahbaha ang mga ilog at nilulunod ang lupa. Sa gitna ng dilim, ang mundo ay nag-aabang, may kakaibang mangyayari. Sa isang liblib na dalampasigan, dumadagundong ang mga alon habang isang dambuhalang kawayan ang inaanod mula sa malawak na dagat at sumasadsad sa buhanginan. May tao ba dyan? Sa katahimikan ng dalampasigan, biglang narinig ang tanong mula sa loob ng kawayan, kasabay ng ugong ng hangin at hampas ng aanhon. Isang kidlat ang tumama sa higanting kawayan at bigla itong nagliwanag na parang may mahiwagang kapangyarihan. Saglit na nabalot ng liwanag ang kalangitan habang kumikislap ang kawayan ng kakaibang enerhiya. Isang dambuhalang ibon, ang sarimanok, ang lumahpag sa tabi ng kawayan, nagtataka sa liwanag na bumabalot dito. Kumikinang ang paligid habang pinagmamasdan ng maalamat na ibon ang matayog na kawayan. Nag-aaway ang langit at dagat, lumalaki ang mga alon, dumidilim ang ulap at umuugong ang kulog sa malayo. Kumikidlat at nagbabanggaan ang mga puwersa, bumabalot sa mundo ng tensyon at kaguluhan na parang pigil ang paghinga ng kalikasan. Sa gitna ng kaguluhan, umaalingaw-ngaw ang mga tinig sa abot tanaw. Naghulog ang langit ng mga bato sa dagat, naging mga isla ito. Bawat bato'y lumulubog, nagpapakawala ng mga alon at kidlat, hanggang ang dagat ay mapuno ng mga bagong isla. Sa likod ng unos, ang dating walang laman na karagatan ay naging tanikala ng mga isla, inubog ng lakas ng langit at dagat. Nagtayo ng pugad ang ibon sa isang isla, pinagmamasdan ang kawayan. Kinukuha nito ang mga sanga at dahon, maingat na hinahabi habang humahampas ang mga alon sa ibaba. Sa kanyang kinalalagyan, matyagang naghihintay ang ibon, ramdam na may bagong simula na darating. Sa inis, tinukah ng ibon ang nagliliwanag na kawayan. Sa bawat tuka, parang nagulat ang kawayan at kumikislap-kislap ang liwanag nito. Sa isang malakas na tunog, nabiyak ang kawayan at umalingaw ito sa buong gubat. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa biyak, kaya't nagulat ang ibon sa kanyang pugad. Tila napatahimik ang buong gubat habang may misteryosong at kamanghamanghang lumitaw mula sa loob. Sa isang bahagi ng kawayan, lumabas ang isang matipuno at malakas na lalaki, si Malakas. Napapikit siya sa liwanag ng araw at nagmasid sa paligid, na mangha sa ganda ng kalikasan sa kanyang harapan. Dama niya ang banayad na simoy ng hangin habang humihinga siya ng malalim sa unang pagkakataon. Napangiti si Malakas, humanga sa kagandahan at kasiglahan ng mundo sa paligid niya. Nasaan ako? Paano ako napunta rito? At anong lugar itong napakaganda? Sa kabilang bahagi, lumabas ang isang magandang babae, si Maganda. Maingat siyang lumabas mula sa kawayan at kumikislap ang liwanag ng araw sa kanyang mahabang buhok. Napapikit siya sa liwanag ng araw at nagmasid sa paligid na mangha sa ganda ng kalikasan sa kanyang harapan. Dama niya ang banayad na simoy ng hangin habang humihinga siya ng malalim sa unang pagkakataon. Sandaling tumigil ang paligid na mangha sa kanyang kagandahan at presensya. Sino ka? Ako si Malakas. Kagigising ko lamang sa magandang mundong ito at naghahanap ako ng makakasama. Ako si Maganda. Pakiramdam ko ay matagal na kitang hinihintay dito sa kahangahangang lugar na ito. Pinagmasdan nila ang bagong mundo, ligaw at maganda, at ramdam nila ang kakaibang saya at kaba. Ang mga punong kahoy ay napakataas, kumikislap ang mga dahon sa ilalim ng araw, at umaawit ang mga dikilalang ibon mula sa mga sanga. Sa bawat sulok, may bagong hiwaga at pag-asa na naghihintay matuklasan. Kayong dalawa ang mag-aalaga sa mundong ito. Sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng lahat ng nilalang dito. Alagaan ninyo ang lupaing ito ng may pagmamahal at paggalang. Natuto sina Malakas at Maganda mula sa mga hayop at halaman sa kanilang paligid. Tinuruan sila ng mga ibon na kumanta, ipinakita ng mga isda kung paano lumangoy, at ibinulong ng mga puno ang mga lihim ng hangin. Bawat nilalang sa kagubatan ay naging guro nila, ginagahbayan sila sa mga kahanga-hangang bagay ng kanilang bagong mundo. Gumawa tayo ng tahanan upang maprotektahan tayo mula sa ulan at hangin.
Magagamit natin ang kawayan at mga dahon mula sa kagubatan upang maging matibay ito. Magtanim tayo upang magkaroon tayo ng makakain. Mayaman at mataba ang lupa. Tutubo ang ating hardin at magbibigay sa atin. Masagana ang kanilang unang ani, na puno ng tuwa at pasasalamat ang kanilang mga puso. Ang mga prutas at gulay na kanilang itinanim ay lumaki at sumagana, gantimpala sa kanilang pagsisikap at tiyaga. Nagdiwang sina Malakas at Maganda, nagpapasalamat sa lupang bukas palad na nagbigay sa kanila. Sa paglipas ng panahon, pinagpala sina Malakas at Maganda ng maraming anak. Pinuno ng kanilang mga munting anak ang tahanan ng tawa, pagmamahal at masasayang yakpak. Ang mga batang ito ay lalaki at magiging mga unang Pilipino, kakalat sa mga isla at magtatayo ng isang dakilang bansa. Laging maging mabait at matatag mga anak ko. Magtulungan kayo at huwag kalimutan kung saan kayo nagmula. Sa pag-ibig sa inyong mga puso at tapang sa inyong diwa, malalampasan ninyo ang anumang pagsubok. Habang lumalaki ang mga anak, may ilan na naging malikot at matigas ang ulo, hindi na nakikinig sa karunungan ng kanilang mga magulang. Nag-aaway-away sila at tumatangging tumulong sa mga gawain. Nalungkot sina Malakas at Maganda, umaasang maalala ng kanilang mga anak ang mga aral na itinuro sa kanila. Bakit hindi kayo nakikinig sa amin? Tinuruan namin kayo magmahalan at magrespetuhan, ngunit patuloy pa rin kayo sa pag-aaway. Kung hindi kayo mamumuhay ng mapayapa, kailangan ninyong hanapin ang sarili ninyong landas at matuto ng mga aral na ito sa sarili ninyong paraan. Natakot sa mga salita ng kanilang ama, nagtakbuhan ang mga anak sa iba't ibang bahagi ng lupain. May tumakbo sa kabundukan, may nagpunta sa karagatan, at marami ang kumalat sa mga isla. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay nanirahan sa bawat sulok ng magandang kapuluan. Sa mga batang ito, nagmula ang iba't ibang lahi at kultura sa buong kapuluan. Bawat grupo ay nagkaroon ng sariling tradisyon, wika, at paraan ng pamumuhay, hinubog ng lupaing tinawag nilang tahanan. Kahit magkakaiba sila, iisa ang dugo nilang taglay mula kina Malakas at Maganda, ang mga unang Pilipino. Tama ba ang aking ginawa nang paalisin ko sila? Masakit sa aking puso. Ngunit baka kailangan nilang hanapin ang sarili nilang landas upang tunay na maunawaan ang halaga ng pamilya. Makakahanap sila ng sariling landas. Dala ng ating mga anak ang ating mga aras sa kanilang mga puso at balang araw maaalala nila ang pagmamahal at karunungang ibinahagi natin sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, naging masagana at makulay ang lupa. Ang mga bundok ay tumayong matatag at luntian, ang mga ilog ay dumadaloy na malinaw at malakas, at ang mga isla ay namukadkad sa kagandahan sa bawat sulok. Ginawa ng mga anak ni na Malakas at Maganda ang Pilipinas bilang kanilang tahanan at umunlad ang lupa sa kanilang pangangalaga. Sa wakas, natagpuan ni na Malakas at Maganda ang kapayapaan habang pinagmamasdan ang pag-unlad ng kanilang mga anak sa buong kapuluan. Kahit kumalat ang kanilang pamilya sa malayo, nakita nilang bawat anak ay lumaking matatag, matalino at mabait sa kanilang paraan. Puno ang kanilang mga puso dahil alam nilang ang pagmamahal na kanilang itinanim ay nag-ugat at namukadkad sa buong lupain. Ang kwento ninyo ay mananatili sa alaala magpakailanman. Malakas at Maganda. Sa bawat salinlahi, ikukwento ng inyong mga anak at mga apo ang alamat kung paano kayo lumitaw mula sa kawayan at nagbigay buhay sa isang bansa. Kayo ang simula ng isang mapagmahal at magandang lahi, ang mga Pilipino. Sumikat ang bagong araw sa mga isla ng Pilipinas, pininturahan ang kalangitan ng gintong liwanag. Ang lupaing unang tinawag na tahanan ni na Malakas at Maganda ay ngayon puno na ng tawa at pangarap ng di mabilang na salinlahi. Mula sa kabundukan hanggang sa karagatan, ang diwa ng mga unang Pilipino ay patuloy na nabubuhay sa bawat puso, magpakailanmang malakas at magpakailanmang maganda. Kaya mula sa lakas at ganda, nagsimula ang lahi ng Pilipino, ipinanganak mula sa kawayan, pinagpala ng kalangitan, at itinakdang umunlad sa buong kapuluan. Ito ang kwento ni na Malakas at Maganda, ang mga minamahal na ninuno na ang pagmamahal at tapang ay patuloy na nabubuhay sa bawat pusong Pilipino.
Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo si Malakas at si Maganda, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.